Nagsimula sa isang misteryosong lalaki ang nakitang nakaupong mag-isa sa isang parke ng lungsod sa Berlin. Hindi nagtagal pagkatapos, hinugot niya ang isang tracking device mula sa gilid ng kanyang tiyan. Pagkatapos, sa di malamang dahilan, sinasadya niyang barilin ang sarili sa binti. Ang eksena ay lumipat sa isang mag-asawang nagngangalang Simon at Moritz na naghahapunan sa isang restoran. Lumalabas na sila ay nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang anak na si Nina. Hindi nagtagal, nakatanggap si Simon ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagot niya, ito pala ang misteryosong lalaki kanina. Humingi ng tulong ang lalaki kay Simon at sinabing siya ay binaril ng mga gangster. Noong una, tumanggi si Simon dahil wala siyang ideya kung sino ang lalaking ito. Ngunit patuloy na nagmamakaawa ang lalaki at nangako na magbabayad ng kahit anong halaga ng pera basta tulungan siya agad ni Simon. Sa huli, tinanong ni Simon ang kanyang lokasyon, ngunit sinabi niyang pupunta lamang siya pagkatapos ng hapunan. Kalaunan, nagawa ni Simon na dalhin ang lalaki sa kanyang pinagtataguan para sa pagpapagamot. Agad na ginamo ni na Simon at ng kanyang asawang si Moritz ang tama ng baril ng lalaki. Dito nabunyag na sina Simon at Moritz ay dating mga lihim na ahente ng Aleman. At noong kasagsagan ng kanilang kasiglahan, kilala silang labis na brutal, ngunit ngayon ay nagretiro na sila at pinili nilang mamuhay ng mapayapa habang pinalalaki si Nena. Matapos gamutin ang lalaki, nagsimula siyang magising. Kaya, tinanong ni Simon kung sino siya talaga at paano niya nakuha ang numero ng telepono ni Simon. Ngunit sa halip na sumagot, nagsimulang magpumiglas ang lalaki at sinabihan si Simon na tanggalin muna ang posas sa kanyang kamay. Nag-aalala na baka may mangyaring masama sa kanya, nagpasya si Simon na turukan siya ng pampakalma. Pagkatapos noon, sinabi ni Simon kay Moritz na manatili roon at bantayan ang lalaki habang pauwi ito upang makasama si Nena. Ang eksena ay lumipat sa tanggapan ng paniktik ng Alemanya sa Berlin. Lahat ng naroon ay nataranta matapos malaman na ang isang lalaking nagngangalang Isif ay dumating sa lungsod. Si Isif ay isang dating mataas na opisyal ng Russia na dating kinatatakutan sa buong Europa. Dahil doon, nag-aalala ang pinuno ng paniktik ng Alemanya na si Isif ay pumunta sa Berlin upang magdulot ng gulo para sa gobyerno ng Alemanya. Siya ay lalong nag-alala matapos malaman na ang asawa ni Isif ay naging embahador ng Russia na nakadestino sa Berlin. Sa huli, tinawag niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Gregor, ang dating pinuno ng paniktik sa harap niya. Humingi siya ng payo kay Gregor kung paano nila dapat harapin si Joseph. Sinabi ni Gregor na kung talagang may plano si Isif na gumawa ng isang bagay na mapanganib sa Germany, siya ang hahawak nito ng personal. Ang eksena ay bumalik kay Moritz, na sadyang inalis ang mga hadlang mula sa misteryosong lalaki at binigyan ito ng makakain. Pagkatapos nito, kumuha siya ng inumin mula sa isang baso at maikling humakbang palayo. Sa sandaling umalis siya, kumilos ang lalaki, palihim na itinaas ang kanyang mga fingerprint mula sa baso na ginamit niya. Pagbalik ni Moritz, tapos na siya at umakto na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, sinuri ni Moritz ang kuha ng CCTV dahil nagsimula na siyang maghinala sa kanya. Nagulat siya nang makita niyang ninakaw nito ang kanyang mga fingerprint. Nang hindi nag-aksaya ng oras, agad niyang tinawagan si Simon para ipaalam dito ang nangyari. Narinig ito, mabilis na napagtanto ni Simon na malamang ay may masamang balak ang lalaki sa kanila. Gayunpaman, pareho silang nalilito pa rin kung sino talaga siya at kung sino ang nagpadala sa kanya. Ang kwento ay babalik sa 16 na taon na ang nakalilipas noong sina Simon at Mary ay aktibo pa rin bilang mga lihim na ahente ng Aleman. Noong panahong iyon, nakatanggap sila ng mabilisang utos mula kay Gregor na noon pa ay nagsisilbing pinuno ng intelligence. Hiniling niya sa kanila na pumunta at iligtas siya sa isang talagang lokasyon. Pagdating nila, pumasok sina Simon at Mary sa isang bahay at natagpuan si Gregor na walang malay, ngunit hindi siya nag-iisa. Mayroon ding isang buntis na nagngangalang Kadia. Walang pag-aalinlangan, sinubukan nilang iligtas silang dalawa. Kalaunan ay nagkamalay si Gregor, ngunit ang kondisyon ni Kadia ay patuloy na lumalala. Dahil walang ibang pagpipilian, nagpasya sina Simon at Mary na magsagawa ng emergency C-section upang iligtas ang sanggol. Pagkatapos maipanganak ang sanggol, pinangalanan nila ang sanggol na Nena. Ipinakikita nito na ang batang pinalaki nila sa buong panahong ito ay hindi ang kanilang tunay na anak na babae, kundi kay Katya. Di nagtagal, umalis muna sina Gregor at Moritz dala ang sanggol na si Nina. Inutusan si Simon na manatili at maghintay hanggang pumanaw si Katya dahil ang kanyang kondisyon ay itinuturing na hindi na maisasalba. Ngunit pagkatapos nilang umalis, hindi inaasahang bumuti ang kalagayan ni Kadia. Nang makita ito, agad sinalina ni Simon ang dugo. Kalaunan, tinawag ni Moritz si Simon upang alamin ang sitwasyon. Gayunpaman, nagsinungaling si Simon at sinabi sa kanya na patay na si Kadia. Ang kwento ay babalik sa kasalukuyan kung saan makikitang nakikipagkita si Joseph sa kanyang kanang kamay na si Dylan. Pinag-uusapan nila kung nakita na ba sina Simon at Moritz. Inamin ni Dylan na hindi pa, ngunit kumpiyansa siyang tatapusin ng lalaking ipinadala niya ang trabaho. Pagkatapos ay nabunyag na ang taong ipinadala nila ay ang parehong mahiwagang lalaking kasalukuyang nasa loob ng base ni Simon at ni Moritz. Pagbalik sa tagwan, pumasok ng palihim ang mahiwagang lalaki sa computer room at kinontak si Dylan, ipinadala sa kanya ang mga fingerprint ni Moritz sa pamamagitan ng isang larawan.
Ngunit nang hindi niya namamalayan ay pinapanood na ni Moret ang lahat sa pamamagitan ng CCTV. Mabilis siyang kumilos, nagpakawala siya ng gas sa silid, dahilan para mawala ng malay ang lalaki. Samantala, matapos matanggap ang mga fingerprint, nagpadala si Dylan ng mensahe na nag-uutos sa lalaki na patayin agad sina Moret at Simon. Ang mga fingerprint ay ginamit upang kumpirmahin na sila nga ang mga target na kanilang hinahanap. Pagkatapos ay dinala ni Merritt ang walang malay na lalaki sa isang silid ng interogasyon. Habang tinitingnan ang kanyang telepono, napansin niya ang isang mensahe mula kay Dylan, bagaman ang pagkakakilanlan at numero ay nakatago. Itinali niya ang lalaki sa isang upuan at ginaisang ito sa pamamagitan ng pagbugbog dito. Habang sinisimulan niya itong pahirapan, sinubukan niyang alamin kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng anumang sagot, nagawa niyang makawala at sumiklab ang isang away. Naging malinaw na siya ay lubos na sinanay, malayo sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, napatunayan ni Moret na mas may kasanayan at kalaunan ay napatay siya. Pagkatapos, pumunta siya kay Simon at ipinaliwanag na ang lalaki ay malinaw na isang profesional, malamang na isang ahente na ipinadala upang paksain sila. Nang mapagtanto na may aktibong tumataya sa kanila, nagpasya sina Simon at Moret na ang kanilang pangunahing prioridad ngayon ay ang protektahan si Nena. Kinabukasan, nakipagkita sina Simon at Moret kay Gregor. Ipinaliwanag nila na may isang taong sumusubukang paksain sila. Agad na hinala ni Gregor na si Isaac ang nasa likod ng lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang asawa ni Joseph ay itinalaga lamang bilang embahador ng Russia sa Germany. Dahil doon, malamang na sinusubukan ni Joseph na linisin ang sinumang nakakaalam tungkol sa kanyang mga nakaraang krimen. Sa kasamaang palad, sina Simon, Moret, at Gregor mismo ay kabilang sa mga taong iyon. Pinayuhan sila ni Gregor na kumilos muna at paksain si Joseph bago niya sila maabutan. Pagkatapos noon, tumuloy sina Simon at Moret sa kanilang kafe upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono at sinagot ito ni Moret. Inaangkin ng tumatawag na siya si Kadia, na nagulat kay Moret dahil naniniwala siyang si Kadia ay namatay na 16 na taon na ang nakalilipas. Ang pagbubunyag na ito ay humantong sa tensyon sa pagitan niya at ni Simon nang mapagtanto niya na itinatago nito ang katotohanan sa lahat ng oras na ito. Iginiit ni Simon na lahat ng ginawa niya ay para sa mas malawak na kabutihan at hinimok si Moret na magtuon sa pagharap kay Joseph sa halip na magambala kay Kadia. Kinabukasan, inilagay ni Moret ang katawan ng mahiwagang lalaki sa isang bangko sa isang parke ng lungsod at nagmasid mula sa malayo. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at medikal na pangkat matapos matuklasan ang bangkay. Kasabay nito, nagulat si Merritt nang makita si Dylan sa lugar. Nakilala niya ito bilang kanang kamay ni Joseph, na nagpapatunay sa kanyang hinala na si Joseph talaga ang nasa likod ng lahat. Kalaunan ng araw na iyon, nakipagkita si Joseph sa kanyang asawa. Pinag-usapan nila ang sitwasyon, at naging malinaw na hindi pa niya naaalis ang mga saksi sa kanyang mga nakaraang krimen. Gayunpaman, hindi sila masyadong nag-aalala, lalo na't mayroon silang isang impormante sa loob ng intelligence ng Aleman. Samantala, sina Simon at Moret ay nagbalatayo bilang mga doktor upang makuha si Kadia mula sa hospital. Naging maayos ang plano at nagawa nilang ibalik siya sa kanilang base. Pagdating doon, tinanong nila si Kadia kung bakit siya pumunta sa Berlin. Inihayag niya na ang kanyang layunin ay maghiganti kay Joseph, sa paniniwalang pinatay nito ang kanyang sanggol 16 na taon na ang nakalilipas. Ang hindi niya alam ay buhay pa ang kanyang anak at pinalaki nina Simon at Moret sa pagkakataong ito. Pinili nilang itago ang katotohanan, at inalok nilang tulungan siyang patayin si Joseph. Pagkatapos noon, sina Simon at Moret ay pumunta kay Nena. Para sa kanyang kaligtasan at upang maiwasan ang pagtuklas ni Kadia sa katotohanan, binilhan nila si Nena ng tiket sa tren papuntang Paris. Sinabi nila sa kanya na ito ay isang maikling biyahe lamang upang makalayo siya ng sandali. Sa ibang lugar, muling nakipagkita si Joseph kay Dylan. Matapos mapagtanto na nabigo ang mahiwagang lalaki, inutusan ni Joseph si Dylan na gumawa ng karagdagang aksyon. Nang gabing iyon, nakatanggap si Dylan ng isang lokasyon mula kay Joseph, na itinuro ang kasalukuyang kinaroroonan ni Gregor. Nilinaw ni Joseph na dapat hulihin ng buhay si Gregor at panatilihin sa ganoong paraan hanggang sa dumating siya. Nang hindi mag-aksaya ng oras, si Dylan at ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumabas upang isagawa ang misyon. Pagkalipas ng ilang oras, ang pamangkin ni Gregor, si Susan, na isa ring lihim na ahente ng Aleman, ay dumating sa kanyang bahay. Ngunit sa sandaling pagpasok niya, laking gulat niya nang makita niyang bihag na si Gregor ng mga tauhan ni Dylan. Hinimok siya ni Gregor na umalis para sa kanyang sariling kaligtasan, at wala siyang magagawa kundi ang lumayo. Samantala, sinamahan ni Simon at Moret si Nena sa istasyon ng tren para makaalis na siya patungong Paris. Gayunpaman, nang nakasakay na siya sa tren, nagsimulang makaramdam si Nena na may kakaiba sa ugali ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang kutob, nagpasya siyang kanselahin ang kanyang biyahe. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang kasintahan at hiniling dito na sunduin siya sa susunod na istasyon, plano niyang bumaba doon. Pagkaalis ni Nena, nauwi sa pakikipagtalo si Merritt kay Simon. Naniniwala siya na ang pagpapadala kay Nena sa Paris ay maaaring maglagay sa kanya sa mas malaking panganib, ngunit sinubukan ni Simon na pampagaanan siya, kumbinsido na si Nena ay ligtas doon.
Malayo sa isang taong tulad ni Joseph, kasabay nito, si Gregor ay iniimbestigahan ni Joseph. Sa panahong ito, nalaman ni Isef ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang kanyang biolohikal na anak ay buhay pa. Ang batang iyon ay si Nena, ang iniligtas ni na Simon at Merritt ilang taon na ang nakalilipas. Ang pagbubunyag na ito ay nagpapalala lamang ng galit ni Joseph, lalo na't hindi niya kailanman ginusto na umiral ang bata sa una pa lamang. Gayunpaman, nagpa siya si Isef na huwag munang patayin si Gregor. Gusto niyang hulihin muna sina Simon at Moret bago patayin siya. Ang kwento ay muling bumalik sa nakaraan 16 na taon na ang nakalilipas. Nabunyag na si Joseph ay may lihim na relasyon kay Kadia. Noong si Kadia ay malubhang buntis, nakipagkita si Joseph kay Gregor para lamang matuklasan na si Kadia ay nagtatrabaho sa ilalim ni Gregor at pinadala upang mapalapit sa kanya. Nagbanta si Gregor na papatayin si Joseph maliban kung ibabalik niya ang sensitibong datos na ninakaw niya mula sa gobyerno ng Alemanya. Mukhang sumang-ayon si Joseph, ngunit ang mga bagay ay mabilis na naging marahas. Si Gregor ay biglang binaril at hinabol ni Joseph si Katja habang sinusubukan nitong tumakas. Sa matinding galit, brutal na pinahirapan siya ni Joseph dahil sa pagtataksil sa kanya. Pagkatapos ay pinilit niya itong lasonin, na balak patayin si Katja at ang hindi pa isinisilang na sanggol. Gayunpaman, pagkatapos umalis ni Joseph, buhay pa sina Katja at Gregor. Sila ay nailigtas kalaunan ni na Simon at Morit, tulad ng nakita kanina. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hinahanap ngayon ni Joseph sina Gregor, Simon, at Morit. Hindi niya kayang hayaang sirain ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan ang karera ng kanyang asawa. Nagpapatuloy ang kwento habang biglang nagtagpo ang landas ni Dylan at si Morit sa kalye, na nagdulot ng mabilis na habulan sa pagitan nila. Sa kalagitnaan nito, mabilis na tumawag si Moret kay Simon para humingi ng tulong. Inutusan siya ni Simon na tunguhin ang silong ng isang kalapit na gusali at nangakong magkikita sila roon. Sa mabilis na pag-iisip, nagawa ni Merritt na mahuli ang sasakyan ni Dylan, na binigyan siya ng sapat na oras para makatakas at muling makipagtulungan kay Simon. Kasabay nito, iniulat ni Susan sa pinuno ng intelligence ng Aleman na si Gregor ay nahuli ng grupo ni Joseph. Hinimok niya sila na ipadala ang kanilang pinakamahuhusay na ahente upang iligtas siya. Gayunpaman, tumanggi ang pinuno na paniwalaan ito, kumbinsido na ang isang taong tulad ni Gregor ay hindi kailanman mahuhuli ng ganito kadalian. Kahit na totoo ito, ipinapalagay niya siguro ay may plano na si Gregor, kaya't nagpa siya siyang huwag makialam. Samantala, tinangka ni Gregor na tumakas mula sa pagkabihag, ngunit nabigo ang kanyang pagsisikap at mabilis siyang nahuli muli. Pagkatapos ay tinanong siya ni Joseph, at hiniling na malaman kung nasaan sina Simon at Moret. Tumanggi si Gregor na magbigay ng anumang impormasyon na nahumantong sa kanyang pagpapahirap pa. Nang hapong iyon, nakilala ni Joseph si Dylan sa isang kafe. Tinanong niya kung nahanap ni Dylan sina Simon at Morit. Inamin ni Dylan na hindi niya ito natagpuan, bagaman muntik na niyang matagpuan si Morit kanina. Tiniyak niya kay Joseph na magre-report siya sa sandaling malaman niya ang higit pa. Pagbalik sa kanilang base, nakipagkita sina Simon at Morit kay Katja at hinikayat itong umalis sa Berlin para sa kanyang sariling kaligtasan dahil aktibong hinahanap sila ni Joseph. Ngunit tumanggi si Katja, determinadong kamprantahin si Joseph tungkol sa kanyang pinaniniwalaang nangyari sa kanyang anak. Nang gabing iyon, muling bumalik si Joseph kay Gregor. Sa pagkakataong ito, matindi niya itong pinilit at hinihingi ang numero ng telepono ni Morit. Dahil hindi na kayang hawakan ang sitwasyon, sa wakas ay sumuko na si Gregor. Ngunit kahit na nakuha na ni Joseph ang impormasyon na gusto niya, iniwan pa rin niya si Gregor sa mahinang kondisyon bago lumayo. Pagkatapos ay nagpadala siya ng larawan ni Gregor kasama ang kanyang lokasyon kay Merritt. Hiniling ni Joseph na agad na pumunta sa kanya sina Simon at Merritt kung gusto nilang manatiling buhay si Gregor. Noong una, nag-alangan sila, alam nilang maaaring isa itong bitag, ngunit matapos pag-isipang mabuti, napagtanto nilang maaaring ito na ang kanilang pinakamahusay pagkakataon upang wakasan ang lahat ng tuluyan. Sa huli, nagpa siya sina Simon at Morit na pumunta sa lokasyon, kasama si Kadja. Ngunit pagdating nila, napalibutan na nina Joseph at ng kanyang mga tauhan ang lugar, at sumiklab ang isang bar-ilan. Sa gitna ng kabuluhan, muntik nang matalo si Simon ng isa sa mga tauhan ni Joseph, ngunit dumating si Katja sa tamang oras upang tulungan siya. Hindi nagtagal, nakaharap ni Joseph si Katja at nagulat nang makitang buhay pa ito. Kasabay nito, biglang dumating ang mga pulis, napilitang umatras sina Simon at Morit at hinimok si Kadia na sumakay sa kotse kasama nila. Gayunpaman, tumanggi si Kadia, ngunit determinado pa ring patumbahin si Joseph mismo. Pagbalik sa bahay, sina Simon at Morit ay nabigo dahil hindi nila natapos si Joseph. Di nagtagal, bumalik si Kadia na maayos naman, ngunit nabigo sa kanyang pagtatangka at sinundan ni Nena. Agad nagpanik si Simon dahil dapat ay nasa Paris si Nena. Mabilis niya itong sinabihan na pumasok sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, nagsimulang maghinala si Kadia na si Nena ay maaaring kanyang tunay na anak. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Simon na pakalmayan si Kadja at pigilan ito sa loob ng base. Kinabukasan, matapang na humakbang si Morit at nakipagkita kay Dylan. Malinaw na magkakilala na sila, at tinatrato siya ni Dylan ng may hindi inaasahang kabaitan.
Ang kwento ay bumalik sa 17 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Moret ay inatasan ni Gregor na magnakaw ng data mula sa isang pinuno ng mafia sa Morocco. Si Dylan ay nagtatrabaho bilang isa sa mga tauhan ng amo, kaya't sadyang napalapit si Morit sa kanya sa pamamagitan ng pagiging kasintahan niya. Kalaunan, nagawa ni Morit na makapasok sa base at nakawin ang data, ngunit ang kanyang pagtatago ay nabigo, na humantong sa isang habulan. Habang tinutugis, na-corner ni Dylan at ng isa sa kanyang mga tauhan siya. Sa isang nakakagulat na pagkakataon, pinili ni Dylan na patayin ang kanyang sariling kapareha upang protektahan si Moret. Kahit alam niyang ginagamit siya ni Moret, umibig na si Dylan sa kanya. Dahil doon, nagpasya siyang tulungan itong makatakas, at silang dalawa ay sabay na tumakas. Sa kasalukuyan, sina Moret at Dylan ay nakaupo magkasama sa isang silid ng hotel at pinag-uusapan ang lahat ng nangyayari. Inamin ni Dylan na inutusan siya ni Joseph na patayin sina Merritt at Simon, ngunit sa kabila nito, mahal pa rin niya ito. Dahil sa kanyang pag-amin, yumuko si Morit at hinalikan siya. Kasabay nito, sinubukan ni Simon na mahinahong ipaliwanag ang katotohanan kay Kadja. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago ng katotohanan na buhay pa ang kanyang anak. Sinabi niyang ginawa niya ito dahil naniniwala siyang hindi magiging ligtas si Nena sa piling nito. Nangako rin si Simon na kapag naayos na si Joseph, sa wakas ay sasabihin niya kay Nena ang katotohanan tungkol sa kung sino ang kanyang tunay na ina. Hindi nagtagal, nakatanggap si Simon ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sumagot siya, lumabas na si Gregor pala, na iniwan lang ni Joseph sa isang liblib na lugar. Si Gregor ay nasa kritikal na kondisyon at agarang humingi ng tulong. Nang hindi nag-aksaya ng oras, dumiretso sina Simon at Kadia sa kanyang kinaroroonan. Pagdating nila, ginawa ni Simon ang lahat ng kanyang makakaya upang gamutin ang malubhang pinsala ni Gregor. Sa kanyang mga huling sandali, isiniwalat ni Gregor ang isang mahalagang impormasyon. Si Joseph ay may nunal sa loob ng intelligence ng Aleman, at kailangang mag-ingat si Simon. Sa kabila ng pagsisikap ni Simon na pigilan ang pagdurugo, hindi nakaligtas si Gregor. Sa ibang lugar, sina Morit at Dylan ay nagbahagi lamang ng isang matalik na sandali. Pagkatapos ay lumayo si Dylan sa banyo, naiwan si Morit na mag-isa. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at kinopya ang lahat ng data mula rito. Kasabay nito, inihanda ni Dylan ang kanyang sandata sa banyo. Paglabas niya, agad niya itong itinutok kay Morit. Napilitan siyang gawin ito dahil pinagbantaan ni Joseph na papatayin ang kanyang anak kung tatanggi siya. Pagkatapos nito, kinunan ni Dylan si Joseph at iniulat na matagumpay niyang nahuli si Moret sa hotel. Isiniwalat din niya ang lokasyon ng cafe ni Moret kung nasaan si Nena. Sinubukan ni Moret na lumaban, ngunit natalo siya at nawala ng magawa. Samantala, dumating sina Simon at Kadia sa cafe upang hanapin si Nina. Kasabay nito, dumating din si Joseph at ang kanyang mga tauhan. Mabuti na lang at nagawa ni na Simon at Katja na mailabas si Nena doon bago pa man may mangyari. Ang kwento ay lumipat kay Susan, na nalaman lamang napatay na si Gregor. Nalungkot siya dahil si Gregor na lang ang natirang pamilya. Di nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Simon na nagbabala sa kanya na sina Joseph at Dylan ay may impormante sa loob ng intelligence ng Aleman. Ibinalik ni Simon sina Nena at Kadia sa base. Sinubukan ni Nena na tanungin kung ano talaga ang nangyayari, ngunit sinabi ni Simon na wala na siyang oras para magpaliwanag. Sinabihan niya itong manatili sa isang lugar at huwag pumunta kahit saan hanggat hindi ito bumabalik. Pagkatapos noon, sinubukan ni Simon na tawagan si Moret, ngunit hindi na aktibo ang telepono nito. Nang mapagtanto niyang may mali, nagpasya siyang subaybayan ang lokasyon nito, kalaunan ay itinuro ito sa isang kwarto sa hotel. Kasabay nito, si Morit ay banibihag ni Dylan. Habang pinipigilan, napansin niya ang isang lighter sa malapit. Mabilis na nag-iisip, sinadya niyang ibagsak ang sarili sa lupa para maabot ito. Ipinapalagay ni Dylan na bumagsak lang siya dahil sa panghihina, kaya wala siyang hinala. Ilang sandali pa, ginamit ni Morit ang lighter para sunugin ang mga pagkakatali sa kanyang mga kamay. Pagkawala niya ng sarili, dumating si Simon at itinutok ang kanyang baril kay Dylan. Sa tamang-tama na tiyempo, sumali si Moret at mabilis na pinabagsak si Dylan. Tuluyan ang bumaliktad ang sitwasyon ng nakulong na si Dylan ng kanilang dalawa. Gayunpaman, pinili ni Moret na huwag siyang patayin at sa halip ay pinawalan siya ng malay bago umalis kasama si Simon. Hindi nagtagal pagkatapos nila umalis, dumating si Joseph kasama ang kanyang mga tauhan. Galit na galit siya nang makitang nabigo si Dylan muli. Ipinaliwanag ni Dylan na nakatakas si Moritz sa tulong ni Simon, kahit na kontrolado na niya ang sitwasyon. Nang tanungin ni Joseph kung saan nila mahahanap ang mga ito, mahinahong iminungkahi ni Dylan na hindi na kailangang maghanap dahil sina Simon at Moritz ay pupunta sa kanya ng mag-isa sa ibang lugar. Ipinaalam ni Susan sa pinuno ng intelligence ng Alemanya na si Joseph ay may nunal sa kanilang hanay. Iniulat din niya na si Gregor ay pinatay ng grupo ni Joseph. Nang marinig ito, agad na nagutos ang hepe ng intelligence ng isang buong investigasyon at tumawag ng isang pangkat upang suriin at tanungin ang bawat ahente ng paisa-isa. Pagbalik sa base, si Nena ay nag-iisa kasama si Kadia. Sinimulan niyang tanungin kung sino si Kadia at anong uri ng gulo ang pinasasangkutan ng kanyang mga magulang.
Halos ibunyag ni Kadia ang katotohanan, na pagtanto na anak niya si Nena, ngunit nagpigil siya sa pag-amin na lalo lamang nitong papalalain ang mga bagay-bagay. Sa halip, sinabi niya kay Nena na kaibigan lamang niya sina Simon at Morit at sinabing wala siya masyadong alam tungkol sa sitwasyon. Hindi nagtagal pagkatapos, bumalik sina Simon at Morit sa base. Ipinaalam ni Simon kay Morit na si Gregor ay namatay dahil sa kanyang mga pinsala. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya napunta sa isang silid ng hotel kasama si Dylan. Nagsinungaling si Morit, sinasabing siya ay nahuli at nagising lamang doon. Pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang focus sa pag-iisip kung paano mapatay si Joseph. Ito ang humantong kay Merritt na bumuo ng isang plano gamit si Kadja bilang pain. Hiniling niya kay Kadja na makipag-ugnayan kay Joseph at mag-ayos ng isang pagkikita. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Kadia at nagkunwaring handa niyang ibigay si Nena. Gumana ang plano at tinanggap ni Joseph ang pain. Di nagtagal, sumang-ayon sila na magkita sa isang partikular na lokasyon. Di nagtagal, nakarating si Kadia sa tagpuan kasama si Joseph sa isang pantalan. Si Morit ay nasa posisyon na bilang isang sniper habang si Simon ay nagmamasid mula sa isang kalapit na bangka. Di nagtagal, dumating si Joseph, ngunit hindi siya nag-iisa. Inilagay din niya si Dylan bilang isang sniper mula sa malayuan, ngunit mabilis na nagkawatak-watak ang lahat. Nawalan ng kontrol si Kadia at biglang inatake si Joseph ng mag-isa. Nang makita ito, agad na lumapit si Morit para tumulong. Sa kasamaang palad, pagdating niya doon, nakatakas na si Joseph at nasugatan si Kadia. Mabilis na hinailan ni Morit si Kadia papunta sa kotse, sinusubukang iligtas siya sa panganib. Ngunit nang paalis na sila, nagpaputok si Dylan at tinamaan si Morit sa braso. Gayunpaman, pareho silang nakatakas pa si Morit. Samantala, pabalik sa opisina ng intelligence, ang pinuno ng intelligence ng Germany ay nakipagkita kay Susan at isiniwalat ang pagkakakilanlan ng nunal na nagtatrabaho para kay Joseph. Ayon sa investigasyon, ang traidor ay isang taong malapit sa kanya. Tumanggi muna si Susan na maniwala at dumiretso upang harapin ang kanyang kasamahan. Ngunit pagdating niya, sinalubong siya ng isang nakakagulat na tanawin. Ang kanyang kaibigan ay patay na. Naiwang tahimik, nahihirapan si Susan na tanggapin na ang isang taong pinagkakatiwalaan niya ay talagang isang traidor. Pagbalik sa mga base, bumalik sina Simon at Morit, at agad na inalis ni Simon ang bala mula sa braso ni Morit. Habang sinusuri niya ito, napagtanto niya ang isang bagay na nakababahala. Ang bala ay naglalaman ng isang tracking device. Kasabay nito, ang pangkat ni Joseph ay papunta na sa kanila, ginagabayan ng mismong tracker na iyon. Hindi nagtagal, nabawi ni Morit ang kanyang lakas at nalaman ang tungkol sa sitwasyon. Nagbabala si Simon na sandali na lamang bago sila matagpuan ni Joseph at dapat silang maghanda na umalis kaagad, ngunit tumanggi si Morit. Naniniwala siyang ito na ang panahon upang manindigan at wakasan ang lahat ng minsanman. Sa huli, nagpasya silang ipadala sina Nena at Kadia sa isa pang ligtas na bahay, gayunpaman, tumanggi siyang umalis nang walang sagot. Dahil walang oras para magpaliwanag, binigyan siya ni Simon ng flash drive at sinabi sa kanya na lahat ng kailangan niyang malaman ay nasa loob nito. Kung hindi sila makakabalik, sa wakas ay mauunawaan niya ang katotohanan. Hindi nagtagal, nagsimulang sumugod si Joseph at ang kanyang mga tauhan. Mabilis na sinabihan ni Simon sina Nena at Kadia na tumakas sa likuran. Habang paalis na sila, nagatubili si Nena. Hindi makalakad palayo at iniwan sina Simon at Morit. Hiniling niya kay Kadia na maghintay kasama niya sa likurang parking area sa halip. Sa huli, umayag si Kadia, at sila ay nanatili roon, hinihintay sina Simon at Morit. Pagbalik sa loob ng base, inihanda ni na Simon at Morit ang kanilang sarili upang harapin ang mga tauhan ni Joseph. Sa pamamagitan ng CCTV, pinanood nila habang pinamumunuan ni Dylan ang pangkat sa itaas habang naghihintay si Joseph sa labas. Pagkatapos hindi inaasahan, isang piraso ng papel ang naipasok sa ilalim ng pinto na may mensaheng nagsasabing hindi nila kaaway ang nagpadala. Di nagtagal pagkatapos, nakatanggap si Joseph ng ulat mula kay Dylan na nagsasabing sina Simon at Morit ay nasecure na. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Joseph. Pagdating niya, natagpuan niya sina Simon at Morit na tila nabihag ni Dylan. Ngunit may tila hindi tama. Inutusan ni Joseph si Dylan na tapusin sila, ngunit sa halip ay binalingan siya ni Dylan. Agad na sumiklab ang isang putok ng baril. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni na Simon at Morit na makatakas patungo sa isang ligtas na silid. Si Dylan ay naiwang malubhang na sugatan matapos barilin ng isa sa mga tauhan ni Joseph. Ilang sandali pa, nahanap ni Joseph ang sulat na nagsasabing ang nagpadala ay hindi niya kaaway, at napagtanto niya na pinagtaksilan siya ni Dylan at kumampi kay Simon. Walang pag-aalinlangan, binaril ni Joseph si Dylan, na siyang nagwakas sa kanyang buhay. Sa loob ng ligtas na silid, pinatay ni na Simon at Morit ang lahat ng ilaw at sinimulang ilunsad ang kanilang kontra-atake. Sa panahon ng laban, binaril si Simon ni Joseph at bumagsak sa harap mismo ni Morit, na nakikipaglaban pa rin sa huling natitirang umaatake. Matapos siyang pabagsakin, agad na hinabol ni Morit si Joseph, ngunit nakatakas ito. Dahil walang oras na sinayang, binuhat niya si Simon, na ngayon ay walang malay, at nagmamadaling lumabas ng gusali. Walang pag-aalinlangan, isinakay nila si Simon sa kotse at isinugod sa ospital.
Pagdating nila, si Simon ay dinala para sa emergency treatment, habang ang iba ay naiwan na naghihintay sa labas, nalulula sa pag-aalala. Ang kwento ay lumipat sa asawa ni Joseph, na nakikipag-usap sa kanyang ama, isang makapangyarihang Russian mafia boss. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na nabigo pa rin si Joseph na alisin ang mga saksi na may kaugnayan sa kanyang mga nakaraang krimen. Kung ang mga saksing iyon ay hindi agad maaaksyonan, maaaring masira ang kanyang reputasyon bilang isang embahador. Tinanong ng kanyang ama kung ano nga ba ang ginawa ni Joseph, at isiniwalat niya na minsan na itong nahuli sa pagnanakaw ng sensitibong data mula sa gobyerno ng Alemanya. Nang marinig ito, ang kanyang ama ay nagmungkahi ng isang walang awang solusyon. Kung napakahirap alisin ang mga saksi, dapat si Joseph mismo ang tanggalin. Sa ganoong paraan, may pagpapatuloy ng kanyang anak na babae ang kanyang karera nang hindi nakatali sa kanyang nakaraan. Sa huli, pumayag siya at ipinaubaya ang lahat sa kamay ng kanyang ama. Kinabukasan, ipinatawag si Joseph ng kanyang biyenan. Tinanong ng hepe ng mafia kung bakit nabigo si Joseph na pangalagaan ang mga saksi. Ipinaliwanag ni Joseph na ang kanyang mga target ay hindi mga ordinaryong tao, kaya napakahirap ng trabaho. Ngunit sa huli, gumawa ang biyenan ng kanyang desisyon. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng kanyang anak, si Joseph ang dapat mawala. Sa ibang lugar, nakilala ng asawa ni Joseph ang nunal na tumutulong sa kanya sa lahat ng panahon na nabunyag na pinuno ng intelligence ng Aleman. Pinupuri niya ang trabaho nito, lalo na sa matagumpay na pag-insulto sa kaibigan ni Susan nang magsimulang tumaas ang hinala. Bilang gantimpala, nangako siya sa kanya ng isang malaking bonus. Samantala, nasa ospital pa rin si Kadia nang malaman niya na hinahanap na ngayon ng mga pulis sina Simon at Moret para sa pagkamatay ni Dylan at ng iba pa. Dahil wala ibang pagpipilian, nagpa siya siyang umalis, isinama si Nena. Tungkol naman kay Simon, nakababalik lang sa Malay, at si Moret, pareho silang nagulat nang dumating ang mga pulis at inaresto sila para sa pagpatay kay Dylan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.